Thank you, Lord. Dadako na po tayo sa pakikinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ihahatid po sa atin ni Mama Mitz Perez Ambal. Thank you, Lord. Buong buo yan, ha? Thank you, Lord. Magandang umaga sa inyong lahat na matagal-tagal ding panahon na ako hindi nakakapagturo. Pero itong araw na ito ay niloob ng Banal na Espiritu na magturo ako upang maihayag sa bawat isa ang nagaganap sa ating gawain. Kaya bago ang lahat, buksan natin ang ating Biblia sa Joel chapter 2, verses 1 to 14. Tama ba yun? Hindi, sandali ha. Mali. Joel chapter 2. Alam niyo, kanina pa akong nakikipagbuno sa spiritual na labanan kasi pilit na ginugulo yung aking pagtuturo. At ngayon ay okay, Joel chapter 2 verses 28 hanggang 32. Joel chapter 2 verses 28. Basahin ko na po. Pagkatapos nito, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Isasaysay ng inyong mga anak ang aking mga salita. Sari-sari ang mapapanaginipan ng matatandang lalaki at makakakita ang ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu pati sa mga lipin, lalaki at babae. Ito ang salita ng Diyos. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito na pinili mo upang ikaw ay magpahayag ng iyong kalooban sa lahat na iyong mga piniling anak, Panginoon. Nawabuksan mo po ang aming puso, ang aming kaisipan, ang aming at pagkalooban kami ng karunungan na makaunawa sa mga mensaheng itong ipahahatid mo sa akin. Nawa, Panginoon, ang iyong pangalan ay maitaas, madakila, at lahat ng papurit pasasalamat, walang sawa kong ibabalik sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Thank you, Lord. Alam ninyo, kanina lang umaga nang ako ay nananalangin tayo sa aking prayer time, na bumaba ang mensaheng ito na ninanais ng ating Panginoon na ipabatid sa ating mga kapatiran, lalo na sa mga faithful attendees and servants of God. Ito ay may kinalaman sa plano ng Diyos na magaganap sa ating gawain. 3 buwan na yung nakakaraan nang magsimula ito ay noong July 22 na magkaroon tayo ng shaking sa ating gawain dahil nagkaroon ng paglaganap ng peste sa ating babuyan sa Co-op Piggery. At sa panahon yun, as always, kapag mayroong mga pangyayaring nagaganap na tulad nito, ay natawag natin ang lahat ng elders and workers ng gawain para magpakababa sa harapan ng Diyos at manalangin at alamin kung ano ang kalooban niya sa nagaganap na kaguluhan sa ating piggery, sa ating co-op. Itong araw kaming nagtipon para humingi ng mga salita na
magpapaliwanag sa amin, although ang aming pinapanalangin during that time ay ang lumagpas to, kasi nung unang magkaroon ng salot ng baboy dito sa San Juan, ang ating piggery lamang ang hindi dinaanan ng salot. Parang nag-pass over sa atin. Nandiyan na sa bandang malapit na sa atin, pero nilagpasan ang ating piggery at ito ay napapunta na sa palabas ng San Juan. So tayo lamang nung panahong yon ang nagkaroon ng pagtuloy ng ating baboy. Kaya sa awat grasya ng Panginoon ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapagbenta ng maayos during the time. So, ito yung inaakala natin gagawin uli ng Panginoon. This time, nung nagtawag nga tayo ng prayer rally. Ang tawag ko din prayer rally tuwing alas 12 ng gabi. Alas 12 tayo nag-umpisa noon, At hanggang kung anong oras matapos yung aming pagsasalo-salo ng salita ng Diyos. Na ang hangarin namin ay magkaroon ng Passover uli na maligtas ang ating baboy. Pero ang nangyari, everyday na tayo magtitipon, ay laging may balitang namamatay na inahin. Hanggang sa matapos nga yung ating prayer rally na ito, ay tuluyan ng naubos ang lahat ng ating inahin. Na meron pa nga kaming salitang tinanggap doon sa Habakuk na sinasabing mawala man lahat ang pananim, ang mga hayop, mga tupa, ay patuloy pa rin tayo magtitiwala sa Panginoon. So, from the very start, ay nagpapahiwatig na ang ating Panginoon na yung aming dalangin ay hindi niya tutugunin na may kinalaman sa ating piggery. Bagkus pinaunawa niya sa amin sa pag-aaral ng salita ng Diyos na ito ay isang wake-up call ng ating Panginoon. Na ginamit ang salot na ito para kami magtipon at buong kababaang loob na alamin ang kalooban ng Diyos. At doon sa kanyang mga salitang tinanggap, unang natanggap naming salita ay nasa Kroniko 7:14 na sinasabing, maaaring magpadala ako ng balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ko na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin sila, at ibabalik ko sa kanila ang lupain at katiwasayan at kasaganaan. So doon pa lamang ay nakita ko na iba ang plano ng Diyos doon sa pagtitipon na ginawa niya sa amin. Kaya nga nasabi ko, it's a wake-up call para mabuksan ang aming kaunawaan. At nakita namin dito sa aming pagsasalasala ng salita na mayroong kasalanan na nakikita ang Panginoon na nagaganap sa gawain na ninanais niyang mabago, maayos, at sa gayon ay manumbalik yung kanyang banal na presensya sa ating gawain. Pero sa aming pag-aaral ng salita ng Diyos, meron ding isang propesiya na bumaba na nagbigay ng pag-asa sa atin, lalo na nga nung matapos na nga maubos ng ating ating mga baboy, At yun ay pinagkaloob sa ating punong warrior na si Sister Minda Manalo, na ang sabi dito, saan nga ba yun? Sa Kroniko yun naisulat ko, pero si Sister Minda mamaya pakipasabi kung ano yun, Nasa Kroniko yun, na kapag nangyari sa inyo ang sumpang ito, wala iba kundi yung salot, at ang mga bagay na ito ay nadili-dili nyo sa lugar na kinatapunan ninyo, at kayo'y nagpasyang manumbalik kay Yahweh upang buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos, ibabalik ko kayo sa magandang kalagayan. Muli niyang ipadadama sa inyo ang kanyang pag-ibig, at muli kayong titipunin kahit saan sulok ng daigdig kayo napatapon. Kukunin niya kayo, ibabalik niya kayo sa lupain ng inyong mga magulang upang inyo nang ariin. Kayo higit na niyang pasasagaanain,
higit pa sa inyong mga ninuno. Babaguhin niya ang inyong puso upang siya'y ibigin ninyo ng buong katapatan, sa ganya'y mabubuhay kayo ng matagal. Diringgin ang kanyang tinig at susundin ang kanyang utos. Pagpapalain niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong lupain. Muli siyang malulugod sa inyo at pagpapalain niya kayo tulad ng ginawa niya sa inyong mga ninuno. So ito yung promise of hope ng ating Panginoon. At yung aking binagyang pansin ay yung sabi niyang, kapag nangyari na sa inyo ang sumpang ito, at yun nga ay nangyari na, at ang mga bagay na ito ay nadili-dili niyo sa lugar na kinatapunan ninyo, at kayo nagpasyang manumbalik kay Yahweh, so ito yung aming ginawa. Pinagbulay-bulayan namin ang mga salitang aming natanggap mula sa ating Panginoon. Inalam natin kung ano yung mga nagiging problema ng bawat clusters, ng bawat manggagawa, bawat mga warriors and elders. At isa yung pinaka natanim sa ating puso na dahilan kung bakit tayo ay tinatawag ng Panginoon ng pansin. Sister Nurse. Sister Nurse. Pasok. May kausap ka. At ito nga ay may kinalaman sa ating paglilingkod sa Kanya. Sa pahayag 2:4, nalantad sa amin ang nakikita ng Diyos sa gawain at sa ating mga manggagawa. Sabi niya dito, ngunit ito ang pinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikdan ang inyong masasamang gawa. Gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Noong una na matsumpungan natin ng Panginoon. Sabi dito, alalahanin mo ang dati. At nagkaroon kami ng pagsusuri. Ako, unang-una, ang pagsusuri, paano ko ba pinaglilingkuran dati ang Panginoon? Nung unang-una ko siyang nakilala at nung unang-una kong ialay ang aking sarili sa paglilingkod. At nakita ko na yung ang sinasabi niyang hindi ko na siya mahal katulad ng dati ay totoo. Kasi nung una, bagat patuloy tayong naglilingkod, lalo na tayong mga leaders and warriors, at ako nga, pero nawala na yung dating init at pananabik ng mga leaders at warriors na makita ang ating Panginoon tulad ng pananabik nung una. Nagaya nga ng sabi ko nga, ngayon lang sa morning devotion lamang, bagamat dumadalo, pero kitang-kita ng Panginoon puso. Malayo ang puso, umisay natutulog na, nakakatulugan nga yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Mantala nung una, gaya nga ng sabi ko, kung balik, alalahan ko lang yung bahagi yun. Alam ba ninyo na ang kauna-unahang morning devotion natin ay ginaganap tuwing 4:00 ng umaga? 4:00 in the morning ang ating unang-unang at ang mga manggagawa natin, ang iba'y naririto pa, na nakatira sa lipahan, sa abong, sa talahiban, anong panahon yung mga wala pang sasakyan. Ay 12:00 pa nagsisindi na sila ng ilawan bilang paghahanda ng kanilang paglalakad patungo sa bayan. Dahil ayaw na ayaw nilang mahuhuli sila. Meron nga tayong kapatid sa abong na sa paghahangad na makarating ng maayos, nag-hitchhike sila sa mga dumaraang nagbabiyahe. Ganon ang init, ganon ang pananabik na makadalo at makabalik sa Panginoon. Pero ngayon, aminin natin, hindi na ganon. Pag sinabi natin ganitong oras, bakit mo napaurong na ng 8:00 ang ating dati 4:00 ng umaga? Kaka-adjust sa mga ginagawa nating inuuna para makadalo sa pagtitipon. So nakikita ng Panginoon na wala na yung init. Marami na rin mga ibang kaabalahan, kaagaw ang Panginoon sa puso ng marami sa atin. At sinasabi ko nga, isa ako doon.
na kung dati-rati ay lagi akong nananabig. Salamat na lang sa Diyos at because of this, ay na-restore ako do sa aking tuwing umagang paggising at pag-una sa paghingi ng salita ng Diyos at pag-aaral. Pero dati, ang daming mga nauuna bago ako makaupo ng panalangin. Pag ako'y nanalay, wala na akong oras, titigil na ako kahit hindi ko pa naririnig ang salita ng Diyos. At yun ang mga bagay na iba. Marami nang pinagpapalit sa ating kumbaga nga, kung dati-rati ang Panginoon una, ngayon ay siguro kung minsan ay wala pa sa listahan ng ating priorities. So ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Bakit ginigising ng Panginoon ang ating puso? Kasi sa taong ito, 2024, ang ating vision sa manggaganap na gagawin ng ating Panginoon ay maramihang pag-ani. Sabi niya, marami ang anihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Panalangin ninyo sa may-ari ng ani na magpadala ng maraming manggagawa. Alam ko naman at alam ninyo na marami ang gustong mabuksan ang gawain. Pero ang kulang, wala na tayong manggagawang may padala, at ito din na nagiging sanhi kung bakit parang ang iba sa sobrang kapaguran at kadamihan ng prayer meeting ay nawawala na yung joy, nakakapag-complain na sa kanilang puso na nakikita ng Panginoon yung tawag dito, yung demands ng gawain, pamilya at kung ano pa, at hindi ito nagiging kalugod-lugod kay Lord, Kaya ang nangyari, hindi siya magpadala ng mga manggagawa. Kahit anong dasal natin, Lord, magpadala ka ng manggagawa. Bakit? Dahil nga, kapag magpapadala siya ng manggagawa, hahawain lamang ng mga workers, leaders, at warriors ng kanilang espiritong nanlalamig ang mga taong padadalan niya. Ang Panginoon ay nagnanais na magkaroon ng malawak na anihin dahil malapit na nga siyang dumating, pero naghahanap ang Diyos ng isang manggagawa na ang puso ay katulad ng kanyang puso na may habag, merong pagmamalasakit, merong pagtsatsaga, merong commitment sa gawain na ipagkakaloob sa kanya ng Panginoon. Kumbaga sa commitment ay talagang kahit anong mangyari, uunahin niya ang gawain bago ang mga bagay na ito. At yun nga, wala siyang makitang susundan. Kaya nagkaroon tayo ng mga workers, ang mga leaders and prayer warriors ang pagpapasya na magpasuri sa banal na espiritu, alamin kung ano yung naging hadlang, kung bakit nanlamig ang ating paisal, kailan nagsimula yun, paano nagsimula, at ano yung hadlang na iyon, at paano natin mapapanumbalik yung dating init ng ating puso. And I hope, yung sa tagal ng ating ginagawang pag-aaral, ay ang mga leaders. Bakit leaders ang inuuna ni Lord? Kasi nga tayo nga ang susundan. Kinakailangan sa atin magsimula ang pagbabalik loob sa Panginoon at makita sa atin yung init muli ng ating paglilingkod, yung alam ng ating pag-ibig kay Lord, na susundan at gagayahin ang mga taong ipapadala ng Panginoon sa gawain para maglingkod sa Kanya. Kaya naging katanungan, anong espiritu sa iyo ang susundan ng Diyos sa mga taong ipadadala niya sa iyong gawain? At yun ang talagang araw-gabi, pag ako'y nagpapasuri kay Lord, iniiyak ko yung kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng matinding pagbabago na akin. Walang makakapagbago sa ating puso, kundi ang banal na espiritu. At mababago lamang yan pagka nakita niya yung talagang masidhing pagnanasa natin na makabalik sa Kanya at mapadama muli ang ating pagmamahal at paglilingkod kay Lord.
Kaya everyday, idinadasal ko yan sa Panginoon dahil ako nga nangunguna ng gawain. Na Lord, bigyan mo ako ng pagbabago sa aking puso na susundan ng mga taong aking pinapahayagan ng iyong salita. At sabi ko nga sa mga leaders, dapat ganun din ang maging attitude ng bawat leaders dahil sabi nga ni Pablo, gayahin ninyo ako. At sundan ninyo sa pamagitan ng aking mga itinuro sa Pilipos 4 yon, ano? Tingnan natin. Buksan natin ang ating Bible sa Pilipos. At ito ang dahilan kung bakit tayo ay nagkakaroon ng pag-aaral tuwing Tuesday and Thursday ng mga warriors at mga leaders and elders. Anong sabi ng salita ng Diyos sa Pilipos 4:9? Ito ang matapang na salitang ibinabahagi ni Pablo. Sabi niya, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkaganyan, sa inyo ang Diyos nagbibigay ng kapayapaan. Sabi niya po, gayahin mo ako. At kaya naman, yung mga kanya mga apostoles ay katulad niya sa init, walang pagkatakot na harapin kamatayan man o hirap dahil ito nakikita nila kay Pablo na ginagawa at sinasabuhay. Ano? At yun ang nais ng ating Panginoon, mapasimulaan muli sa ating gawain. Dati naman ay ganun tayo. Kaya nga mga kapatid, bilang pagsusuri ng ating puso, basahin ninyo itong pahayag 2:4 doon sa mga hindi namin kasali sa aming meeting at pasuri din kayo kay Lord. Tingnan ninyo, sa range ng 1 to 10, gano kainit kayo sa Panginoon. Nung una, 10 tayo. Lahat, kahit magkasabayan ng piyestahan, kasalan, kung ano pa, hindi, meron kaming prayer meeting, hindi ko pwedeng hindi dumalo dito. Ngayon, sasabihin mo, ay, nasaan si ano? Ay, kasi may piyestahan doon kaya hindi nakadalo. Ay, kasi merong pupuntahan na mahalaga. Alam naman na meron tayong gawain, bakit isinasabay doon? Pero dati-dati, nako, ako nga, sabi ko nga, mga kapatid ko yung nakakatampo sa akin. Kasi tuwing Sabado, ang ating prayer meeting, Sabado yung mga binyagan, birthday yan, hindi ako nakakadalo. Kaya ang sabi sa akin ng mga kapatid, paano mo ako maaayod dyan sa ginagawa mo? Hindi mo naman kami binibigyan ng panahon. Yung pa ang pang-usig sa akin ng aking mga kapatid. Pero ngayon, nararamdaman ng minsan na, pwede ba pakicover ninyo ako kasi meron lamang kaming mahalagang pupuntahan. Nache-check ako ng Panginoon mismo sa aking atin. Paano ko aasahan ang mga kapwa ko, mga manggagawang inaakay kong maglingkod sa Panginoon kung aking espiritu. Kasi ang labanan na ito yung espiritu sa espiritu. Hindi doon sa pisikal na nakikita nyo. Alam ng espiritu ng mga nasa iyong kapaligiran kung ano ang espiritong meron ka. Kaya kung kabaro nila ang iyong espiritu, ibig sabihin ay makamundo, bakit pa ako sasama dyan? Dito na lamang ako sa aking mundo. Pero kapag ang ating espiritu ay makalangit na espiritu, then maaakit silang lumapit dahil makikita sa atin yung kagalakan, kasiyahan, katuwaan ng paglilingkod at yung mga biyayang natatanggap natin mula sa Lord. Sa mga patotoo pa lamang, puno-puno na tayo ng mga blessing. So ito yung dahilan, mga anak, kung bakit tayo ngayon, September 1, ay nagsimula ng pagbabagong muli, pagbabalik loob sa ating Panginoon. Na ang tawag doon ay revival. No? Nung una, hindi ko pa naunawaan na yung pala ang pinatutukoy ng Panginoon na mangyari. Kasi nung sinabi ngang muling ibabalik, ang ibig sabihin ng muling ibabalik ay magkakaroon ng revival, pagbabalik muli ng init, galakan, kasayahan sa gawain. Ano? Kaya iyon ang nagaganap sa ating gawain. Unang binabago ang puso, ang pananaw sa paglilingkod, ang init sa paglilingkod, commitment sa paglilingkod naming mga leaders. Nahahawain naman namin kayong mga workers and members
na doon sa makikitang sigla, saya ng paglilingkod sa ating Panginoon. Yes, pagka merong anniversary, yung mga special occasion, masaya, masigla. Pero yung araw-araw nating paglilingkod kay Lord, kung minsan hindi na nga mabaka sa atin yung galak, yung tuwa. Tingnan mo na lamang yung ating morning devotion, kung paano tayo mag-praise and worship kay Lord. Ang sigla-sigla ng tugtog, ang mga tayo pa ganyan-ganyan lamang. Paano mo sasabihin, ang banal na espiritu ay nabubuhay sa kanya, nabuhay na buhay. Pero tandaan ninyo, nung bago-bago pa lang tayo, ay talagang kung makasayaw at makapalakpak at makaano tayo, ay talagang sabi nga ng aming mga kapitbahay nung una, sasabihin kay Ate Ira, ano ba nangyayari dyan sa inyo? At may patarak-tarak pa ng mata pag nag-worship. Kapansin tayo noon, napapansin ng mga tao, pero may kakaiba. Natatandaan nyo noon, nang nag-umpisa pala ang gawain, kahit saan tayo pumunta, sumusunod ang mga tao. Pinaalis sa simbahan, pumunta sa eskwelahan, pinalis sa eskwelahan, pumunta sa sagingan, hanggang mapunta na dito sa Ati Center. Ang mga tao sunod, hindi tayo nag-aanyaya noon. Dinadagdag ng Panginoon ang mga miyembro dahil may kakaibang espiritu na nararanasan ang mga taong dumadalo na nais nila ay magpatuloy at magpatuloy. Naalala ko na ang prayer meeting natin ay wala pa yung ating grahe na yan. Doon pa lamang sa silong yung pataas ni na Pael. Doon pa lang kami nagpi-prayer meeting dahil wala nga nang mapuntahan eh. No? Pero ang mga tao nasa kalye, hindi pa ganyan kabisi yung ating kalye. Pero matamang nakikinig. Yung iba, kung sa simbahan, nasa labas, nagsisigarilyo, naguhuntahan. Pero ang ating mga members noon, talagang nakikinig. May makunti lamang kami yung loudspeaker doon sa labas, ay hindi sila nagkukwento, nakikinig at umuuwing may galak sa puso. At yun ang nawala na. Kung meron man, ay hindi palagian. Kaya ang tanong ko nga ilan ang bagong workers o members ang naakit natin sa ating gawain simula nang tayo ay magsimula muli ng pandemic. Kasi nung bago mag-pandemic, medyo mainit-init pa Pero nung after pandemic at nagkaroon na ng face-to-face, ay hindi na yun. Unti-unti siguro, dahil nga magsisimula na ang revival sa ating gawain. At ito yung nais ng ating Panginoon na maganap. Malapit na siyang dumating. Gustong-gusto niyang mag-ani tayo ng marami. Gustong-gusto niyang magpadala ng mga manggagawang katulong natin sa paghayo. Pero hanggat hindi niya naiisa-ayos ang ating puso, napapag-isa sa iisang espiritu at maging isang katawan ni Kristo. Bakit tayo magiging isang katawan ni Kristo? Bakit iisa ang espiritong nananahan sa akin, iisang espiritu ang nananahan sa iyo, iisa ang ating pag-ibig, iisa ang ating pananampalataya, at iisang espiritu ang gumagalaw sa atin. Kaya tayo ay naging katawan ni Kristo. Na hanggat hindi nabubuo itong espiritu na ito, hindi magagawa ng ating Panginoon na kumilos ng malaya sa ating gawain at matupad ang kanyang layunin na makaakit pa ng maraming kaluluwa bago siya dumating. At silang pilit kong pinapaunawa tuwing ako'y magtuturo tuwing umaga, dahil nang pinauunawa sa akin ng Panginoon, hindi ito isa-isa, ito ay isang samahan na nagkakaisa. Naunawaan niyo mga anak? At doon tayo dati. Kaya nga ang dali nating makaakit Bakit? Dahil isang katawan, pagka dumunta sa isang lugar, isang katawang kumikilos, gumagawa ng mga bahagi ng katawan na kinakailangan gawin, ang mga dapat gawin. Hindi yung, sino gagawa nito? Bakit nakakalat yan? Walang malasakit. Turuan, silipan, hindi nagkakaisa. Ang nananahan dyan ay ang espiritu ng kaaway na walang hangad, kundi pagbahabahaginin ang miyembro, lalo na tayong mga manggagawa. Kanya-kanya. Hindi po pwede yung kay Lord. Kailangan nagkakaisa. Kaya naman, ang pangako nga niya sa atin, sa pagbubuo sa ating muli, na binasa ko doon sa propesiya, na hindi ko na ngayon ko lang
tanto nito palang propesiya ni Sister Minda Manalo ay propesiya ng revival. Kasi ang sabi niya, pagka nangyari na yon, ano nangyari? Pagka talagang tayo ay napag-isa na ng ating Panginoon. Again, mga kapatid, kapag nakapag-isa, may mga taong maaring ayaw sumama, ayaw maniwala, ay hindi ka kaisa, hindi ka isasama doon sa makakaranas ng pagbubuhos, pagpupuspos na sinasabi sa Joel na sa mga huling araw ay muling ibubuhos ang banal na espiritu, tapos pupuspusin tayo ng kabanalan ng banal na espiritu. At ito'y lalaganap sa ating gawain. Kapag tayo ay nagkaisa, saan man tayo magtipon, naroon ang kapangyarihan ng banal na espiritu na kumikilos na kakaiba. Kaya ano ba ang revival na sinasabi? So ito yung ating inaasam at ang aking ipinapanalangin ko sa Panginoon ay magsimula sa taong 2025. Ang propesiyang ito ng revival ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon year 2020. Pero hindi nga maganap-ganap pa. Pero ang sabi ng Panginoon, napapanahon na ngayon. Dahil malapit na nga siyang dumating, sobra na ang kasamaan ng mundo. Alam ba ninyo yung mga balita dito na kung talagang, ang sabi ko na lamang, kaya nga tayo ay na laging may panalangin. Kasi anong balita ngayon? Diyan, ang balita dito. Ang mga tao na ang ninanakaw, hindi nakagamitan. Bata, babae, lalaki, matanda, biglang nawawala. At pagkatapos ay matatagpo ang patay na wala ng body organ, wala ng atay, wala ng puso, wala ng ano, na pinagbibili ng mga tao. At ang sabi nga, ang pinagbibilhan ay yung mga taong nangangailangan from abroad. Kaya malaking pera. Di sabi nga, nagkakabiruan nga kami kasi may uuwi si Sister Ami. Sabi ko, ay Sister Ami, huwag kang pahara-hara sa daan at ang mga matatanda daw hindi exempted, baka ikaw mahanggit. Pero yung katotohanan, kaya sabi ko, nakikita ko na nagkakaroon ng fear. Sabi ko, kaya nga tayo may prayer warriors. Kaya nga walang humpay ang ating panalangin sa kaligtasan. Kaya nga meron tayong pambakod sa ating pamilya at gawain mga prayer warriors. Napakahalaga ng ating tulong. Kasi pasama na ng pasama ang takbo ng panahon, palaganap iba't iba ng kasamaan ang naririnig nating nangyayari at nagaganap. At ano lamang ang panlaban natin dyan? Panalangin. At kaya itong panalangin ninyo, natin, tayong mga miyembro ng prayer warriors, napakahalaga. Kaya nga, ang mga tao, sabi ko nga, bakit hindi natin maakit na mapadami ang ating prayer warriors? Siguro nga, ang puso ng mga prayer warriors ay napipilitan na lamang dahil wala namang ibang magdadasal. Kaya babaguhin din ng Panginoon ang ating mga puso. Na iyon ang nakita ko nga, muli kung babalikan ko ang pangako sa propesiya kay Sister Minda Manalo, na sabi niya ay kapag ka nangyari na yung pagbubuo sa atin ng ating Panginoon at buong puso at kaluluwa natin manumbalik kay Yahweh, ay sisimulan na niya ang pagpupuspos ng babalik niya sa atin ang kanyang presensya, babalik niya ng doble pa yung mga nangawala sa atin, at siya mismo ang magbabago ng ating puso. Titiyakin na niya. Sabi nga niya, di ba sa Ezekiel, sabi niya, 26 yata yan, nabibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong kaisipan, bagong espiritu, papalitan ko ng masunuring puso, ang puso ninyong, yung matigas ng puso. Siya na mismo ang nagsasabi kasi kailangan na niya talagang matupad ang kanyang plano sa ating gawain na maggamit, na humayo at magpahayag ng salita ng Diyos para yung mga miyembrong na nararapat na mapabilang sa ating gawain na maliligtas ay malikom na natin. Malapit na dumating ang Panginoon. Ngayon, ang sabi nga niya, ay babaguhin niya. Ito yung tinatawag na revival. Itong revival kasing ito ay
nagsimula noong magkaroon ng bautismo ng Banal na Espiritu ang mga apostoles. Yun ang first revival na naganap. Nang dahil dito sa revival na ito ay mabilis na lumaganap ang salita ng Diyos at libo-libo ang nadadagdag agad sa kanilang Basahin natin ang Gawa 2, 43 to 47. Gawa 2. Ito. Sabi dito sa Gawa, mali pala. Dali ha. Ngayon lang kasi ito sa akin kaya medyo kalat pa yung aking mga notes. Sa Gawa 2, sabi dito sa 43, dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot, at nagsasama-sama ang lahat na sumasampalataya at para sa lahat ng kanilang at pinagsasama-sama ang kanilang ari-arian. Pinagbibili nila ang pinagbilhan ay pinamamahagi sa mga nangangailangan. Araw-araw, sila'y nagkakatipon-tipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salo na masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. At ito ang magaganap pag tayo ay nararanasan na natin intinti yung revival. Dahil ang banal na espiritu ay mararanasan. Ang revival ay hindi basta emosyon, ito'y karanasan. May mararanasan tayo na pagkilos ng banal na espiritu. Una, personal revival muna. Tayo muna ang babaguhin. At pag tayo bago na, then ang ating pagbabagong ito ay mararanasan na sa ating gawain. Magkakaroon na ng kakaibang sigla. Katulad nga ng sinasabi ko nung una, na ang mga tao ay merong nararanasan kakaibang saya, sigla, kapayapaan, o anuman, na ang mga tao ay sunod ng sunod sa atin. Dagdag ng dagdag ang mga dumadalo sa atin. Manunumbalik yon. Yun ang revival. Ibabalik muli ng Panginoon. So may ilang bagay na magaganap pagdating ng revival. Pagka tayo ay nakakaranas ng revival. Unang-una, nasa na nga yung una? Magkakaroon ng ang revival ay ang tinatawag na fresh outpouring of the Holy Spirit. Bagong pagbubuhos ng banal na espiritu ayon sa Joel chapter 2 verse 28-23. Maraming mga iba't ibang kapahayagan. Pag sinabi kong kapahayagan, yung mga gift of the Holy Spirit ay magkakaroon ng healing, magkakaroon ng deliverance, magkakaroon ng pagpapahayag ng propesiya, iba-ibang kapahayagan ang magaganap sa tuwing magkakatipon-tipon ang mga mananampalataya during the revival. At ang pangunahing mararanasan ng marami sa tuwing magkakatipon-tipon ay ang tinatawag na paggising sa mga natutulog na Kristiyano sa pamagitan ng mga kababalaghan, pagkilos, pagbuhitan ng mga anointed preaching, yung salita, yung sinasabi lagi ni Sister Nora, na ang salita ng Diyos, ang tubig na dadaloy sa mga nakikinig, na maglilinis, magbibigay pag-asa, kung ano man ang purpose ng salita ng Diyos na maririnig ng mga tao, pero kadalasang karamihan ay magkakaroon ng matinding pagkahiya dahil mararanasan mo ang kakaibang kaluwalhatian ng Diyos at malalantad sa iyo ng banal na espiritu ang karumihan ng iyong puso, ng iyong isip, ng iyong pagkatao, kaya nagkakaroon ng true repentance. Kaya nga doon sa mga nagaganap makikita mo na ang mga tao ay bigla na lamang nagpapatira pa sa harapan ng Diyos, na umiiyak, humahagulhol, dahil hindi nila ma-contain
hindi nila, ano bang contain sa Tagalog? Hindi nila ano, ano nga bang contain? Yung sobra-sobra, hindi na nila makayanan ang katindihan ng kaluwalhatian, ng kabanalan ng Diyos na tumutupok sa kanilang kaluluwa. Nakatikim tayo nito pag tayo noon, nung tayo nag-aaral ng outpouring, di ba, natatandaan ninyo, na yung iba nga kumakanta, yung iba ay sumasayaw, yung iba ay umiiyak, yung iba ay umahalakhak, but higit pa dito, kasi ang revival, ayon sa salita ng Diyos, ay isang sa English ay intensification of the ordinary operation of the Holy Spirit. Ito daw ay pagpapatindi ng dati nang ginagawa ng banal na Espiritu sa atin sa tuwing tayo magkakaroon ng pagtitipon pag siya ay nagpaparamdam ng kanyang presensya. No? Ano ba yun? Nagkakaroon ng tinatawag na conviction ng ating kasalanan. Nararamdaman natin yung pagka tayo may anniversary ng temple. 7, pag pumapasok-pasok pa lang tayo sa templo, nakaramdam na tayo. Sister Connie, yung inyong, nakaramdam na tayo ng kakaibang emosyon, may umiiyak, merong matindi, mas matindi pa doon ang mararamdaman natin. Magkakaroon ng pag-asa, yung mga nawawala ng pag-asa, magkaroon ng strong conviction. Leah, call me later. I'm teaching. Okay? Bye. Bye-bye. Mr. Connie, buhay ang iman. Okay, so may magaganap na malaking kapahayagan ang banal na Espiritu sa tuwing magkakatipon-tipon ang mga mananampalataya na binabago ng Panginoon ang puso. Tawag din na re-revive na. Magkakaroon ng matinding pagsisisi. Magkakaroon ng wagas na pagdama ng pag-ibig sa Diyos. Iba-ibang manifestation yon. Gaya nga nang sabi ko, napatikim tayo nito ng tikim. Pag sinabing tikim, edi nakaranas tayo ng pero mas higit pa rito ang mararanasan natin pagdating ng panahon iyon. Ang isa pa, ang sinasabi nga, kasi sabi nga dito, magkakaroon ng strong conviction ang mga Kristiyano na natutulog ang pananampalataya. Kasi itong mga natutulog sa pananampalataya ay itong mga dumadalo, nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi talaga inuulinig ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya hindi nako-convict, kaya hindi nagsisisi, hindi nababago. Ito yung mga taong uma-attend nga para lang maka-attend, may ibang masabi, makikinig, pero hindi naman talaga tunay na nakikinig. Ang iba naman na lingkod ay wala nang nararamdamang kasiyahan sa pagdalo, tinatamad-tamad na kung maaari nga lamang wag na munang dumalo, maraming excuses sa pagpunta, maraming mga inuunang mga bagay. Mas gusto pa ang day off kaysa pumasok sa trabaho. Pero dati kahit walang day off, okay lamang, Pero ngayon, kailan ba ang aking day off? Ako ilang linggo na nagtatrabaho, hindi pa rin ako binibigyan ng day off. Ay siya, tulog ang puso, ang espiritu ng mga tao ito. Pero yun nga, dahil sa bagong kapahayagan, revelasyon na magaganap sa tuwing pagtitipon, yung ating morning devotion na yan, na nandiyan nga, pero gaya ng sabi ko, kahit anong siglang pagawin ng pagpapakanta, ganun pa rin ang emosyon, hindi kumikilos ang banal na espiritu. Hindi na move ng banal na espiritu. Bakit? Dahil siguro wala doon ang banal na espiritu sa kanilang puso. Nadama ko sa kamay, bahagyan na maigalaw ang kamay, tuhod halos hindi na maabot, walang buhay. Pero pagka tayo ay dinaluyan na ng kapangyarihan ng banal na espiritu, lahat ay magkakaroon ng buhay. Ang pangalawa, magkakaroon ng tinatawag na anointed worship. Sa ating buhay, sa ating pagsamba sa ating Panginoon, lagi tayo makakaranas ng kakaibang daloy ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Na matutupad yung sinasabi sa Juan na ang mga tao ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Ang isang patutuo na sinasabi na
yung anointed worship ay sinasabi, pumapasok-pasok pa lamang ko, ramdam na ramdam ko na ang presensya ng Diyos. Ano? Mararanasan natin na kung kaya yung iba ay hindi dahil sa sobrang anointing ng worship ay ang haba-haba na ng worship ay hindi pa matapos-tapos dahil ang mga tao ay patunan na kung maaari bagay ang pakiramdam ay maabot na yung langit, parang inaabot nila ang trono ng presensya ng Diyos sa pagsamba, sa pag-awit, and again, iba-iba ang magiging kapahayagan ng mga taong tinihipo ng banal na espiritu na sumamba sa espiritu at katotohanan. Kanya-kanya. Wala na tayong pakialam kung ano nangyayari sa iyong katabi. Basta't ikaw, ang tingin mo, ikaw at saka ang Diyos lamang ang naroroon. Nang pakiramdam mo, ikay napapaligiran ng maraming mga anghel na nag-aawitan. At ang pakiramdam mo, ikay nakalutang. Kung ano-anong pakiramdam ang mararamdaman mo, mararanasan mo dahil sa pagbaba ng presensya ng banal na espiritu. Ano? Kaya itong anointed worship na ito, ang muli ay magbabago at maglilinis ng ating tauhan dahil pag may anointed worship, nararanasan mo ang ikaw ay parang andoon talaga sa harapan at lugod na lugod sa iyo ang Panginoon na nakatunghay. Kaya yung karanasang yun, karanasang daladala mo kahit saan ka magtungo. Kaya sa iyong private worship, sa iyong prayer worship, ay kahit nag-iisa ka, ay ramdam na ramdam mo, alam mo na naroon ang Diyos. Yung sabi nga nila ay, alam nila na kasama nila ang Diyos sa panahong iyon. At alam ko, unti-unti nang nararamdaman ng karamihan, bagamat hindi palagian, pero ito'y tuloy-tuloy. Hanggang ang mga tao nga ay talagang maakit doon sa ating ginagawang praise and worship, yung kanilang mga problema at dalahit kabigatan dinadala pag pumasok sa talsikan ng lahat at uuwi silang magaan ang pakiramdam at masaya ang nararamdaman nila. Kaya ito ang magiging dala kung bakit pabalik-balik silang dadalo, hahanap-hanapin ng kanilang espiritu. Yan ang naramdaman ko nung bago ko nakilala ang Panginoon, nang maramdaman ko ang kapayapaan ng Diyos na hindi ko nararanasan sa buong buhay ko. Hinanap ko na yun. Hanap ko ang prayer meeting kasi tuwing may prayer meeting doon ko lang nararamdaman ang kapayapaang iyon. Hanggang ako nga ay hindi na umalis, wala nang makilala ko ang Panginoon, hanggang ngayon ay yung kapayapaang iyon ang lagi kong hangad na manatili sa aking puso. Kahit napakarami pang mabibigat na problema harapin ang akin, basta't yung kapayapaang yun ay hindi nawawala. Naroon, nagagalit ako, pero sa ibuturan, sabi ko nga lagi sa inyo, I know that I know ng payapa ang aking puso. Bagamat yung aking physical ay nagano, pero deep inside me, yung Holy Spirit, yung Spirit ng kapayapaan naroon. At yun ang nag-aakit sa mga tao kung bakit sila ay patuloy at inaalay ang kanilang buhay sa paglingkod sa ating Panginoon. Bakit? Dahil ang mga disipulo, ito na nga, ay madadagdagan. Ang mga attendees ay magiging lingkod ng ating Panginoon. Gusto nilang magsilbi sa ating Panginoon. Katulad ng naramdaman natin nung una. Gusto na, hindi na tayo masayang attendees lang. Kaya yung mga disciples niya, yung mga manggagawa niya, ay mararagdagan. Kaya lalawak ang gawain dahil maraming mga manggagawa ang hahayo at aabot sa mga lugar na hindi natin kayang abuting mag-isa dahil nga marami na tayong ginagawa. Kaya isa ito sa magiging palatandaan ng revival. Ang mga tagusunod ni Kristo ay madadagdagan. Magkakaroon ng madami at paglago ng gawain. Dahil yung espiritong daladala na yung anointing, ngayon hindi na mahalaga, sabi ko nga lagi, pagka tayo ginamit ang pang tagapagturo, hindi na mahalaga yung iyong
ang iyong kung ano sasabihin nila, ay naku, hindi naman marinig ay naku po, hindi na mahalaga yun, hindi na maririnig ang ating kapansanan. Ang maririnig lamang ay ang anointed voice ng Panginoon, boses ng Panginoon na dadaloy sa ating dila. Si Paul, kung babasahin natin ang katauhan ni Paul, si utal, hindi sa makapagsalita ng matuwid, pero ang talas ng kanyang pananalita pagdating sa salita ng Diyos, tabak na tuwid sa mga taong nakikinig. Anointed preaching. Kahit sino, sabi nga ng Panginoon sa ating binasa sa Joel, gagamitin niya bata, matanda, wala na, basta ang mga bata ay maririnig mo. Ito nga, laging pinagmamalaki ni Sister Nora yung aming apo kay Ali, 2 years old. Pautal-utal, may hawak na microphone, nakikita niyo sa pinadala kong at minimimik yung salita ng Diyos, at kung makapagsalita lamang, one time nakita namin na dala ang microphone at nagtuturo siya, hindi namin mawawaan kung ano yung mga sinasabi. At hindi ako magtataka kung itong batang ito ay bigla na lang makapagsalita ng matuwid at magpahayag ng salita ng Diyos. Dahil lahat ng pusong kakailanganin ng Panginoong gamitin para lamang matupad ang kanyang plano na makapag-harvest, makapag-ani ng maraming kaluluwa, ay gagawin niya. Di ba? Ang sabi nga niya, kahit bato ay kaya niyang gawing magpuri sa kanya. So walang imposible kay Lord sa panahon ng revival. Lahat ay kaya niyang mapangyari. At yung pinaka-isa pa, hanggang dito lamang kasi marami kung talagang aking iisa-isahin, pero ito yung mga major na magaganap. Sabi niya, there will be great manifestation of God's power everywhere. Magkakaroon ng malaking pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos kahit saan. Bakit? Tayo ang kanyang pagbubuhatan ng kapangyarihan. Sa atin dadaloy ang kanyang kapangyarihan. Na ibig sabihin, kahit saan ka naroroon, daladala mo yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, na katulad nga ng binabasa natin sa Bible, kahit anino ni na Peter ay gumagaling ang mga taong malakaran nila. Sabi ko nga kay Sister Nora kanina tuwan-tuwa na tayo kapag tayo pumasok sa isang tindahan na walang laman, at pagkatapos ay nagsunod-sunod na ang mga taong kasi blessing nga tayo doon. Higit pa dyan ang pararanas ng ating Panginoon. Ano ang purpose niya? Tayo ang pan-display, kumbaga tayo yung kanyang patotoo na talagang buhay siya at makapangyarihan. Tayo nga ang katawan niya. Hindi na tayo kundi siya ang makikita sa atin. Makakalimutan na natin ang ating katauhan at ang ating maiihayag na lamang ay ang katauhan ng Espiritong nananahan sa ating puso. Kaya yung kanyang kapangyarihan ay kusang dadaloy kahit saan ka. Kasi ang banal na Espiritu hindi mo kayang ikulong. Malaya ang banal na Espiritu. Gusto niya lagi umaagos, dumadaloy. At pag ikaw ay sisidlan ng banal na Espiritu, kahit saan ka naroroon, dadaloy at dadaloy ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa atin. At yun ang ating pinakananais na maparanas sa atin sa mga huling araw. Dahil pangako yan ng Panginoon. Kaya nga ang tawag sa atin, living waters Sino ba ang living waters? Di ba ang Holy Spirit? Mula na sa puso ng nananalig sa Kanya ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay, na ang lahat ng daluyan ng tubig nito ay mabubuhay. Kaso sa panahon ito, lahat ng daluyan ng ating Espiritu ay namamatay, nai-stumble. Hindi tayo kakitaan ng liwanag. Pero hindi na. Dahil ang plano ng banal na Espiritu ay gawin na tayo talagang Kanyang sisidlang hirang, piniling katawan. Dahil nga, hindi maaring hindi matupad ang kanyang plano sa pagdadala ng kaluluwa sa kanyang kalangitan. Sabi ko, ang living waters may sariling kota yan. Kung gano'ng kadami ang pwede nating dalhin para sa Panginoon. Sa tingin ko, mapakarami pa.
Kasi hindi nga tayo makakilos ng malayo. Ultimo tayo ay tinatamad pag sinabi kang magbukas kayo sa ganun. Ang daming naman kaysa ganito, kaysa ganyan, kaysa ganyan. Kung kayo sumusunod at pumupunta doon by faith, ang banal na espiritu ang gagawa ng paraan para siya ang umakit sa mga taong lalapit siya. Natatandaan ninyo yung ating krusada, mga kapatid? Wala naman tayong pinupuntir yung mga tao. Hindi natin alam. Nasa kalagitnaan ng bundok tayo. Magtatayo tayo ng stage. Hindi natin alam kung ano magaganap. Pero pagdating ng gabi, nagbababaan sa bundok yung mga taong gusto ng Panginoon na makaranas ng kanyang kapangyarihan. Ganon yun. Siya ang magdadala ng tao. Hindi tayo magdadala. Wala tayong kapangyarihan magdala ng tao sa kanya. Siya na nasa sa atin ang aakit sa mga taong lumapit sa kanya. At again, kaya napakalakas ng loob kong magturo nito dahil naranasan na natin. Napadama na sa atin itong tikim ng katotohanan ito. Kaya nga lamang, dahil nga marami sa atin, isa na rin ako doon, ang hindi talaga makasunod sa kanyang kalooban. Kaya hindi matupad. Pero sabi niya, a day will come. Yung propesiyang huling pinadala ko sa Toldang Tipanan, patuloy na, a time is coming, a time is coming. Darating ang panahon. At ito na yun, mga kapatid. Ito na yung panahon yun. Kaya, sa ating puso, basahin ninyo ang pahayag, yung nga, binasa ko kanina, kung saan pasuri tayo sa Panginoon. At papanumbalikin natin sa Panginoon ang init ng dati nating pag-ibig sa alalahanin mo. Paano ka ba nagsimula sa paglilingkod kay Lord? Tayong mga datihan na. Paano ka ba nagsimula sa paglilingkod Panginoon? Ganon ka pa rin ba? Kainit? Bakit? Ano naging dahilan? Saan nagsimula na ikay unti-unti nanlalamig sa Panginoon? Unti-unting nagkakaroon ng maraming prioridad kaysa sa Panginoon. Sabi ko nga, isa dyan ay ang mga apo. Dati naman wala tayong mga apong iniiwan, inaalagaan eh. Ano pa? Cellphone, media. Isa yan sa mga pangunahing kaagaw ng ating oras, pagising pa lang sa umaga, hawak na yung cellphone. Sabi ko nga, ako mismo nakakaranas, kaya yan ang aking fasting and prayer kay Lord. Kaya magpa-fasting and prayer, walang cellphone. Pag may tumawag lang, may kailangan lang akong sabihin. Hindi sa Facebook, hindi ako nagbabasa. Kasi pag ako nag-umpisa magbasa ng Facebook, ano ba ito, at maya-maya, 3 oras na nakakalipas. Bakit ba yung Facebook, hindi maubos-ubos ang laman? Hindi ba yung napapansin? Ikaw na may, kahit hindi mo alam, pero may kinatutuwang, pati yung pakikinig ng mga awitin, ay kinakututuwaan kong pakinggan. Minsan, 4:00 na ng umaga, ako'y aliw na aliw pa rin sa pagbabalik alaala doon sa mga awitin na naririnig ko. Tapos marirealize ko, ano ito? Ang oras ko ay ninakaw ng kaaway sa pamagitan ng aking kaabalahan ito. At yun ang unting-unting inaano sa akin ng Panginoon. Dati wala akong hilig sa panonood ng TV, nung bago-bago pa lamang. Hindi ko nga nabubuksan ang aking television, wala akong kilalang mga artista. Abay ngayon, marites na marites ako. Pag sinabing si ganito, alam na alam ko ang buhay. Saka babasa ko sa mga nasa Facebook nga. Tapos sasabihin ko, ano ba pakialam ko sa mga taong ito? Bakit ba pinakikialaman ko? Pero yun ang ginagawa ng kaaway to distract tayong mga manggagawa at mawala ang ating atensyon at focus. Ano pa yun? Kaya mga anak, kung gusto nating maranasan ang personal revival, tayo muna, balik alalahanin natin ang ating pinanggalingang katayuan sa paglilingkod sa Panginoon. Unang pagtawag sa atin ng Panginoon. At ano ang naging reaction mo during the time? At bakit nawala? Bakit nanlamig? Bakit nabago? And then, pag nakilala mo na yon, pag nakita mo na yon, hanggalin mo, napagkalooban ka ng Panginoon ng taus-pusong pagsisisi. Hindi yung pagsisising
matindi, iiyak ka pa, pero mamaya, balik ka na naman doon sa dating gawin. Kundi talagang parang napapaso na maalala o man. Sabi nga parang may ahas na tutuklaw sa iyo kapag ka ikaw ay nandun muli sa sitwasyon na yan. Amen, mga anak? So ito yung revival na ine-expect natin at inaasahan natin na pararanas ng ating Panginoon sa ating gawain. Kung kailan yan naman ang pinag-iigihan ng mga prayer warriors na ipanalangin na maging agad, na padaliin na ng Panginoon. Now na, ika nga sa English ngayon na, now na, Lord. Magpahayag ka na, magparanas ka na ng iyong pagkilos ng revival sa aking buhay. Now na, Panginoon, para sa aking buhay ay maranasan ko na itong aking mga binanggit nito sa atin muna bago pumalat yan sa ating gawain. Ikaw ang maging simula ng pagbabago. Kaya nga kasama dyan ang pagpili. Kung alam mo na ang iyong nararamdaman ay magpapalamig o magpapawala ng presensya ng Diyos sa iyong puso, turo mo ng kalugihan yan. Halimbawa, may nakatampuhan ka. Alam mo, sabi ng salita ng Diyos, huwag manatiling inis, huwag manatiling galit. Huwag mo nang pangatwiran na, wala naman akong kasalanan, siya may kasalanan. Isipin mo na lamang na kapag ito ay nanatili sa aking puso, ang banal na espiritu ay hindi natin mararanasan. At ang mararanasan natin ay yung bunga ng ating pinili. Yung galit na yan na magbibigay sa atin ng kaguluhan, ng dagdag inis, hanggang sa hindi ka na makapagpatawad, hanggang sa tingin mo, napakalayo mo na ulit sa Panginoon. Kaya sabi ko, piliin na sa ating kaluluwa ang choice. Kaya sabi ni Paul, tinuturing ko ng kalugihan. O sige na, ako na ang mali. Kahit hindi mahalaga yun. Batiin na lang tayo. Magkasundo na lang tayo. Sige, ikaw na ang tama. Kung patawarin mo na ako. Mahalaga lang sa akin ay magkaroon ako ng matuwid na pamumuhay sa puso, sa paningin ng Diyos. Piliin natin ang katuwiran ng Diyos. At makikita natin ang banal na Espiritu magbibigay sa atin ng kakayanan na maisagawa sa ating buhay ang mga bagay na hindi natin kayang gawin. Yun ang pangako niya Siya na ang magbibigay sa atin. Amen, mga kapatid? Sana naunawaan ninyo ang ginagawang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating gawain at makiisa tayo. Kaya sinabi sa akin ng banal na Espiritu, para alam na ninyo, di magsimula na rin kayong manalangin sa Panginoon na baguhin ang iyong puso. Manalangin na rin kayo sa Panginoon na mahawa agad ang inyong Espiritu sa katotohanan ng nagaganap sa inyong kapaligiran. I'm sure ang mga warriors and leaders ng inyong mga cluster kahit papaano ay dinadaluyan ng dangis ng ating Panginoon na hahawa sa mga taong nakakakita at nakakaramdam sa kanila. Amen? Panginoong Jesus, marami pong salamat sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa akin para maging daluyan ng iyong salita. Nawa, Panginoon, buksan mo po ang aming puso at kaunawaan sa kahalagahan ng iyong ginagawang ito. At bigyan mo kami ng pananabik sa aming puso na maranasan ang mga itinuturong ito sa aming buhay. Ikaw na nakakakita ng aming puso, nakababasa ng aming kaisipan, nakakakita ng aming buhay at pamumuhay. Ikaw, Panginoon, ang kumilos at maglinis tulad ng tubig na nawiwisikan kami, baguhin mo't linisin ang aming katawan. Nais namin, Panginoon, maging kaisa sa revival na gagawin mo sa aming buhay. Nais namin maging huwaran ng mga taong malayo pa ang Espiritu sa iyo. At nais namin, Panginoon, na makaakit ng marami pang kaluluwa sa pamagitan ng mga kapangyarihang padadaluyin mo sa aming buhay kapag ikaw ay amin nang napiling manahan ng tuluyan sa aming puso. Balutin mo kami ng iyong kapangyarihan, Panginoon,
at pagkaloob sa amin ang kapayapaan, palatandaan na tunay nga ng iyong salita ay pumasok sa aming puso at kaisipan. Ito ang aking panalangin sa pangalan mo Jesus, and everybody say, Amen.